Alright guys, good morning and welcome back sa ating channel. So for today's video ay pupunta tayo sa may Governor Generoso sa may Davao de Oro. So andito tayo ngayon sa Manolo Fortich, Bukidnon. So ito yung pinakaunang bayan ng Bukidnon kung manggagaling ka sa Cagayan de Oro via Puerto. So time check natin ngayon, it's already 5:35 na ng umaga. So may nakapagpahinga naman tayo kanina sa may 7-Eleven. And then umalis tayo kanina sa tinutuluyan natin sa Cagayan de Oro mga around 4:30 na ng umaga. So medyo madilim pa kaya hindi ko na muna binideo. So ngayon didiretso tayo ngayon sa may Valencia, Bukidnon. And then from Valencia doon tayo dadaan sa may San Fernando, which is ito yung alternate route ng Bukidnon to Tagum City. So from there titignan natin kung ano yung itsura ng lugar, kung may magagandang view ba tayong makikita doon. So ang lamig guys. Nakalimutan kong magdala ng jacket. So GG tayo. So tiis-tiis muna tayo sa lamig. So ito yung sikat na pinupuntahan nila kapag yung mga naggo-golf, dito sila pumupunta. So ang ganda dito guys, oh. Baguio vibes talaga. And nasa Manolo Fortich tayo. So kung naalala nyo guys, nung vlog natin nung pumunta tayo sa Impasugong, dito rin tayo dumaan. Shoutout nga pala kay Kuya Rolly Tuban, and then kay Sir Kurt TV. So si Sir Kurt TV nga pala yung nagbigay sa atin ng kape. Pag magka-oras tayo dadaan tayo sa Impasugong para bumili ng kape niya. So DPWH na tayo guys. So kung napapansin nyo, suot-suot natin yung Ready to Earn It natin na jersey na nakakuha natin sa TCH Apparel. So usually ito na yung ginagamit ko kapag tinatamad na akong magsuot ng arm sleeves ko. So ito na yung sinusuot ko para dire-diretso na. Hindi ko alam guys kung inabutan tayo ng red light. Kamote mode. So usually kapag nag-yellow na humihinto naman talaga ako. Pero okay lang siguro yun guys. Hindi naman palagi. Siyempre doble ingat. Guys, nasa may poblasyon tayo ng Manolo Fortich. But hindi ko lang sure kung nakikita nyo sa camera, pero ang ganda ng sunrise guys. So bilog na bilog yung araw. Wow, bilog na bilog, and then may pagka red orange ang kulay. So facing east tayo guys. Ang ganda talaga. Wow, first time. Tinatabunan ng malaking sasakyan Ayan kitang kita na. Wow, ganda. And Jollibee Manolo Fortich. Ganda guys Wow. Ito yung maganda guys kapag yung maaga tayong umaalis. Kasi nakikita natin yung mga sunrise and sunset kapag pag hindi naman alanganin yung pag-alis natin. So usually yun yung maganda sa mga views sunrise and sunset Ang sarap sa pakiramdam. And kaya thankful ako, nag-start ako ng parang pag moto vlog. Kasi kapag nung hindi pa ako nagmo-moto vlog motor lang ako kung And then nung nag-start tayong mag-moto vlog guys, parang napupuntahan natin yung mga lugar na hindi natin napupuntahan. Yun lang, nakaka-relax after a long week of parang pagtatrabaho and pag-aaral. Meron tayong reward sa sarili natin na nakikita natin yung mga magandang lugar.
Oo, yun, nawawala yung stress natin, nadi-distress tayo. But minsan, hinahabol tayo ng stress. So, andito na tayo sa may Mangima. Ito yung sikat na bitukang manok dito sa may Bukidnon, sa may Mangima. So, for me ha, kasi nakapunta na ako sa Atimonan. Mas legit itong bitukang manok kasi ilang ikot to yung Atimonan, parang 2-3 kurbada. 3-4 na kurbada lang. Ito marami talaga to. And literal na siko. Literal na siko guys. Literal na bitukang manok talaga. Ayan, oh. And anyways, hindi naman sa pag-ano, pero yun lang. Medyo nakaka-excite guys. Actually nakapunta na ako sa may Governor Generoso nung pumunta ako doon is naka 4 wheels kami, so hindi masyadong maganda. Hindi naman sa hindi masyadong maganda. Iba talaga kasi kapag naka-motor ka sa naka 4 wheels ka, kasi itong motor parang 360 view mo, ang ganda ng nakikita mo. Kapag naka 4 wheels ka, parang ang nakikita mo yung nandun lang sa harapan mo, di ba? So iba talaga kapag nagmo-motor. Although nakakapagod kasi syempre 2 wheels and then ulan, araw, yun lang yung downside niya. Pero kapag maganda yung panahon, goods na goods naman tayo. Doble ingat talaga tayo dito guys, kasi basa ata to yung water break nila, or feeling ko water break nila to. Kailangan kasi ng water brake ng mga malalaking sasakyan para hindi uminit yung brakes nila. So yun na nga, ilang beses ko na nasabi sa ating vlog, kapag umiinit yung brake natin, hindi na siya kumakapit. Kaya yung mga malalaking sasakyan, kailangan talaga nila ng water brake kapag mga ganitong akyat at sobrang palusong yung mga pupuntahan nila. Alright guys, so bayan ng Sumilaw. So ang susunod na bayan dito is yung bayan ng Impasugong, which is dadaanan lang natin. So time check nga pala natin ngayon, 6:18 na ng umaga. So almost 2 hours na tayong bumabiyahe. Kasama na rin yung mga pahinga natin doon, kasi nakapagpahinga tayo sa 7-Eleven kanina. Malayo pa. Hindi ko pa nga pala binubuksan yung natin, yung Google Map natin, kasi kabisado pa naman natin yung daanan dito. So siguro pagdating natin sa may Valencia City, doon na tayo magbubukas, kasi bagong daanan yung dadaanan natin. So mahirap na, baka mawala tayo. Alright guys, so kung kakaliwa ka dito, kaya lang natatabunan ng malaking sasakyan. So dito kung kakaliwa ka, dito yung papunta ng Impasugong. So ito yung tourism office nila. Doon kaliwa, Impasugong na po yan. So doon sa mga taong hindi gumagamit ng Google Map, so yun lang po yung parang palatandaan, nakakaliwa ka kapag umabot ka na doon sa may tourism office ng Impasugong. So yung mga gustong pumunta ng communal ranch, papunta sa Rotis Peak, doon po yung daanan. So guys, ito yung maganda sa Bukidnon guys, yung view, tingnan nyo naman. Di ko lang alam guys kung saan dyan yung Mount Kitanglad, pero grabe talaga ang mga ganyang views dito sa Bukidnon. Alright guys, so Atugan Bridge. So ito po yung tallest bridge dito sa Mindanao. Nakakatakot kasi lubak-lubak siya. And sumasayaw yung 360 natin. Anyways, and may malaking sasakyan na umaano sa atin sa likod. So madali tayo. Okay guys, so nasa bayan na tayo ng Malaybalay City. So ito yung pinaka-poblasyon niya. So time check natin, 6:52 ng umaga. So almost 3 hours na tayong bumabiyahe. And then
Hindi ko pa sure kung gaano pa to kalayo sa Valencia City kasi medyo malaki talaga tong ano eh. Medyo malaki talaga tong Malaybalay. So, diretso lang tayo guys. So back natin to. Napansin ko lang dito sa may Bukidnon walang mga arko-arko. Or usually Mindanao talaga eh. Hindi talaga mahilig sa arko. So mabibilang mo lang yung mga probinsya at mga munisipyo na naglalagay ng arko sa may boundaries nila. Buti naman nakaramdam tayo ng init. Sobrang lamig kanina eh. Okay, so ito yung hospital ng Malaybalay City. And then ito yung City Hall nila. Laki guys, no? Wow. Laki ng City Hall nila. So ito palabas na tayo ng Malaybalay City guys. So ang susunod na bayan ang Valencia City. Wala rin akong nakikitang marker, so hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung Valencia dito. Okay guys, so andito na tayo sa may Aglayan. May do-day sila sa barangay nila. So beautification ata nung rotonda. So alright, so, maghahanap tayo ng marker na magtuturo sa atin kung gaano pa kalayo ang Valencia City. So okay guys, Valencia City na tayo. So according kay Google Map, 2 kilometers is kakaliwa na tayo para doon sa bagong daanan papuntang Tagum City. Maghahanap lang tayo ng gasoline station guys. Magpapagas up muna tayo kasi itong dadaanan natin is mga bundok na to. So hindi natin sure kung mayroon bang gasoline station dyan. So baka matuyuan tayo, problema pa natin. Problema natin ngayon guys is parang makulimlim doon sa dadaanan natin. So sana wag naman umulan para at least maganda yung daan natin. Sa dami-daming gasoline station guys, wala pa tayong nakikita. Ayan ako. Ayun, may Shell. 1.3 kilometers ang Shell. 1.5 I mean. Alright guys, so dito tayo kakaliwa. Pero doon tayo kakaliwa. Pero magpapagas muna tayo sa may Shell station. So babalik na lang tayo. So okay guys, yung Shell station is nasa harap lang pala ng may Robinson sa kanila. Okay. So hindi na tayo dyan pupunta. Basta makapag gas up lang tayo sa may Shell station and then balik na tayo dun sa may daanan. So kaliwa lang tayo dito. So medyo mahal yung gasolina nila dito guys. So andito na tayo sa bagong daanan and then sa kanan natin is ang bundok. Hindi ko alam anong pangalan ng bundok na yan. But maganda yung view. So sa kaliwa naman natin is Palayan. Dire-diretso lang tayo guys. According kay Google Map is mayroon pang 120 kilometers ata ang Talaingod. Pinatay ko na yung Google Map natin kasi nagsisave tayo ng battery. So dire-diretso lang tayo guys. Ang next na kaliwa natin is 120 kilometers pa. So medyo malayo pa din. Ito dire-diretso na lang natin to. Harvest time na nila guys. So ang ganda oh. Lawak. Ahon na tayo. So paakyat na to ng bundok. So itong bundok na itong tatawirin natin. Meron tong 120 kilometers. So sabi nila sobrang ahon daw nito. So check lang natin. Kaya naman siguro ni Click. Importante full tank tayo. So ingat-ingat lang tayo guys kasi may mga buhangin sa gilid ng kalsada. Walang makapit na gulong sa buhangin. Hindi naman siya ganun kaahon guys. Mas ahon pa dito yung sa Aurora. Medyo makulimlim sa unahan guys. Sana hindi naman umulan. Ganito lang sana. So welcome to San Fernando, province of Bukidnon. So nasa San Fernando na tayo guys. First time kong dumating sa bayan na to.
So first time ko rin dumaan dito. So according sa marker guys, meron pang 2 kilometers para sa poblasyon ng San Fernando. Ingat-ingat lang tayo dito kasi ang daming buhangin sa gilid ng kalsada. So medyo bouncy lang yung road conditions sila dito. So semento naman, kaya lang, yun nga lang, bouncy siya. So meron pang hospital dito. Pero guys, tingnan nyo yung view. Wow, ganda. Bakit nga ganitong views lang? Ganda. So guys, pinakabayan ng San Fernando. Medyo busy din pala tong lugar na to, ha? Akala ko masyadong tago. Circumferential road ng Panabo. So 98 kilometers away lang. So, siguro mga almost 3 hours din yan. So dire-diretso lang tayo. And then hindi naman tayo pwedeng mabilis dito kasi hindi natin alam yung road conditions. Baka ma-surprise tayo ng mga lubak dito. So itong daanan din nila is hindi siya anong tawag doon, hindi siya patag masyado kasi yun na nga, bouncy. So kahit semento siya nagba-bounce pa rin tayo. So yun, mahirap mabilis. So siguro chill ride lang tayo. So pag may mga ganitong chance, hindi overtake tayo kasi ang bagal naman din ng multicab na yun Ay do. Uy, naku. Yun na yung problema. Hindi natin alam yung daanan. Muntik na tayo dun. Check out yung view guys, ang ganda. Dito, parang simbahan. Wow, ang ganda oh. So ito guys is bayan pa rin ng San Fernando. Hindi ko alam ano yung susunod na bayan, pero according sa marker, meron pa siyang 22 kilometers away galing dito. Ang ganda ng view talaga dito guys. Probinsya. So guys disgrasya. Ingat-ingat po tayo palagi sa daan guys. Na-overshoot ata yun sobrang bilis ng patakbo siguro. 18 kilometers. Ano kaya itong B? Alright guys, so hindi ko pa alam kung saan tayo ngayon. Basta dire-diretso lang tayo. Wala naman sigurong ibang daanan. So time check natin ngayon 9:20 na ng umaga. So estimate natin na darating tayo sa Tagum is mga siguro mga 11 or 12, nandyan lang. So dito is nag-a-asphalto sila. So maganda naman yung daanan guys, wala namang rough road. Pero mayroong mga repairs, hindi naman siguro repairs, parang may mga road construction. So yung iba nagwa-widening, yung iba ginagawa nila ng asphalto.
And then yung iba naman is parang inaayos nila yung gilid kasi nag-cave in na yung lupa sa ilalim ng semento is parang nag-landslide na, so yun inaayos sila. So yun lang naman. So advisable dito guys na dumaan umaga lang, kasi pag hapon, feeling ko kapag hapon maulan dito eh. Kaya kung dadaan kayo dito, siguraduhin yung hindi umuulan, or mas maganda kung umaga talaga. So according sa marker nga pala, 3 kilometers itong B. Ano kaya itong bayan ng B? Medyo curious talaga ako. Anong pangalan ng bayan? So okay naman yung kalsada niya guys. Lalo na kapag ganito mainit, makapit na makapit talaga. Pero doble ingat tayo guys, kasi maraming buhangin sa gilid ng kalsada. So yun na nga, yung laging sinasabi nila, walang makapit na gulong sa buhangin. So doble ingat talaga tayo. Tulad nito, nag-cave in na siya, so hinarangan nila. Ang ganda pa rin ng view guys. Yung mga dinaanan nating view, parang mga tulad siya ng yung pumunta tayo ng Impasugong sa may communal ranch. Ganun yung mga view niya eh. Ikaw na yung magsasawa sa ganitong view. So 2 kilometers. Ano kaya itong B? Pero medyo landslide prone. Ingat-ingat tayo, baka anuhan tayo ng bato. Welcome to the province of Davao del Norte. Alright, so Davao del Norte na tayo guys. So I think nasa may 40 plus kilometers na lang din tayo. So, medyo palusong guys So nag-i-engine brake nga sila. Medyo mabigat sila eh. Parang ilan sila? Tatlo ata sila. So nalagpasan natin yung B. Di pa rin natin alam. Ang sunod na bayan is T. Feeling ko yan yung Talaingod. Ibig sabihin ng T is Talaingod. Pero nalagpasan na natin yung bayan ng B. Hanggang ngayon di natin alam anong buong pangalan niya. Basta bayan ng B. Grabe, ganda pa rin yung view dito sa kaliwa guys Kanina sa kanan yung magandang view, ngayon sa kaliwa na naman. Ang ganda talaga dito. So kanina pa tayo bumabiyahe ng ganyan kaganda ang view sa kaliwa natin. So palusong na tayo guys. Kanina pa, ilang minutes na, puro pababa na to. Punta ata to sa Talaingod. Naghahanap pa tayo ng marker. Kanina ang marker is 38 kilometers papuntang Talaingod. Pero feeling ko ngayon mga siguro 35 to 33. Oh ganda Wow, grabe. So mostly nakatira dito guys is mga mga katutubo, or tinatawag naming mga native na mga tao dito. So sila talaga yung mga nakatira dito. Banuog. Okay. So siguro guys, yung B na nakikita natin kanina sa marker, Banuog ata yung pangalan nun eh. So yun siguro yung pangalan ng ng bayan, Banuog. So, diretso pa rin tayo guys. Ngayon paakyat naman. Ayun na, palusong. Ngayon puro ahon. So ingat-ingat tayo dito sa mga mais. So ito 32. Sakto ngayon sinabi ko kanina. So ngayon 32 kilometers away from Talaingod na tayo. So medyo malapit na yan guys, mga 40 minutes. So siguro mga 10 andun na tayo sa Talaingod. So ito guys yung Route 912. Ang ganda.
lang eh. Okay. So check natin guys yung homestay dito sa may Pines and Mist. So ito po yung makikita nyo. May kitchen, ref. Pwede magluto dito, may stove pa daw. And then check out the view guys. Wow. So if magra-ride kayo guys dito sa may Valencia to Tagum via Talaingod, may daanan dito guys. Madadaanan nyo to guys. Ganda. So check natin yung second floor. Ito yung bedroom. Wow. Ganda ng bedroom. Imagine matutulog ka tapos yan yung view mo. Wow. Ganda. And then check natin yung second floor. Rooftop nila. So may isang bedroom doon sa baba. And hindi ko bedroom din to. Wala ko sure. Yun guys, ganda na view. So yun yung daanan. Iikutin natin then pababa sa Tagum. Parang doon banda yung Tagum eh. Medyo malayo pa pero malapit na rin. Tingnan lang natin na. Ay, medyo madilim. So dito pwede kang mag ano dito yung banig or something foam sa hig. Balik natin. So itong whole bahay guys, pwede nyo siyang i-avail. 6,500 daw, good for 15 packs. So if ever sumobra kayo ng 15, so pwedeng ano lang. So if ever po sumobra kayo ng 15, pwedeng mag-additional lang ng 150 per head. 150 per head. So free wifi na rin dito guys. And then sarado siya. So yun, may free wifi dito guys kapag nandito na kayo. So pwede rin daw mag-bonfire dito. So kapag gabi, pwedeng mag-bonfire dito. So yun nga, magdadala lang kayo ng pagkain nyo kasi meron namang pwedeng lutuan dito. Pwede na kayo magluto dito. And pwede rin mag-rent, mayroong water, mayroong tubig doon sa may tindahan. So pwedeng mag-rent or bumili sa kanila ng tubig. So yun yung lang dadalhin nyo yung. At kung plano nyo mag-chill, hindi bumili din kayo ng iinumin nyo. So, dito lang yan guys sa may Pines and Mist. Pines and Mists homestay. So ayan po yung number nila. So 6,500, good for 15 packs. Pag nagawi kayo dito, try nyo yung Pines and Mist homestay. 6,500 guys, good for 22 hours. And then 15 persons, 15 packs. Kung susobra kayo guys ng 15 packs, pwede kayong magbayad lang ng 150 per head. So actually guys, nakita ko yung area. So nakita naman natin yung area, ang ganda ng area. So sabi ni ate, meron daw sea of clouds doon during umaga and then hapon. So kung gusto nyong
medyo magpahinga muna sa city, try nyo yung Pines and Mists Homestay, bayan ng Talaingod. Time check natin 11:11. Medyo late na nga tayo sa schedule natin. Darating siguro tayo ng Governor Generoso mga alas 3 na ng hapon. Pero okay na rin kasi pwede nang maligo ka agad ng dagat, di na masyadong mainit. Hindi nga pala tayo nagbukas ng Google Map natin ngayon, so hindi natin alam kung gaano pa kalayo ang Tagum. Kung dito kayo dadaan sa Talaingod to Valencia Road, mag-iingat-ingat po kayo kasi may mga maliliit na bato na nahuhulog lalo na kapag umuulan. So hindi po talaga pwedeng mabilis doon kasi hindi mo alam na mayroong bato sa kalsada. Yun yung problema sa lugar na yun. Okay guys, so bayan ng Kapalong. So according kay Google Map, meron pang 32 minutes away from Tagum, and then 3 hours and 24 minutes away from Governor Generoso. So siguro guys, dire-diretso na tayo sa may Governor Generoso, and then maghahanap na lang siguro muna tayo ng 7-Eleven kung saan pwede tayo makapag-withdraw. Alright guys, so welcome to Tagum City. Okay, bungad na tayo ng Tagum City. So time check natin guys, 11:42. And nasa Tagum City pa tayo. Maghanap lang tayo ng shop na pwedeng pag-change oilan, and then diretso na naman tayo papuntang Governor Generoso. Okay guys, so Tagum pa rin tayo. Ito yung iconic na highway ng Tagum guys. Ito yung may mga palm tree sa gilid ng kalsada. So lakas maka US vibes, diba? Sana all US vibes, US na mayroong tricycle. Yun nga lang. So okay guys, so nandito na tayo sa may Davao-Surigao Coastal Road. So kung naalala nyo, nung nag-Mindanao Loop tayo, dumaan din tayo dito If I'm not mistaken, parang day 3 natin yun. So dito diretso lang tayo dito hanggang marating natin yung crossing ng Mati at Governor Generoso. So napakalaking straight nito. So diretso lang tayo guys. So time check natin ngayon 12:07. Hindi pa naman tayo gutom. So naghahanap lang tayo ng motorcycle shop na pwedeng pag-change oilan ng motor natin. Siguro doon sa may mga unahang bayan meron doon. So while nagpapa-change oil din tayo, yun na din yung pahinga natin. So doon na din tayo kakain. Welcome to the municipality of Mabini, province of Compostela Valley. So wala na yung Compostela Valley, parang Davao Oriental na yung ipinalit nila. Hindi pa ata nila napapalitan yun Siguro kung makakita tayo ng mga fruit salad or fruit stand, doon lang tayo hihinto. Nandito na tayo sa may provincial boundary ng Davao Oriental. So welcome, province of Davao Oriental. So ito yung welcome park ng Davao Oriental guys. Daan lang kami. Ay ako lang pala. Wala pala ako kasama. Siguro sa may Lupon, 26 kilometers away ang Lupon. So doon tayo magpapahinga muna sa may Lupon. So gas check natin, mayroon pa tayong 2 bars. So siguro abot pa yan ng Lupon. Lupon Caltex. So papagas lang tayo and then pahinga ng konti. Municipality ng San Isidro, municipality na kung saan kakanan tayo papunta sa Governor Generoso. And then kung didiretso tayo papunta ng Mati. Alright, so andito na tayo sa may rotonda. So kung didiretso tayo dyan, isang Mati City, and then kung kakanan tayo dito, Governor Generoso. So dito guys, first time tayong magmotor dito. Although nakapunta na tayo dito once, pero naka 4 wheels naman tayo. Alright, so diretso lang. Meron pa tayong
1 hour and 20 minutes away from Jaca Beach Resort. Doon tayo mag-overnight sa Jaca. Alright guys, so tingnan nyo naman tong kanan natin. Dagat na guys. So maraming naliligo ngayon kasi Saturday. So family day nila. Libre lang naman tong dagat dito eh. Pagay ka lang ng duyan, dala kayo ng pagkain, solved na. So libreng libre yung dagat sa kanila dito. Wow, ang ganda guys oh. Wow, ganda. Wow. Okay guys, so update natin, nasa may 14 kilometers away na lang tayo sa Jaca. So according kay Google Map, meron pang 16 minutes. Medyo malapit na tayo guys. So pagdating natin sa Jaca, doon na tayo magde-decide kung dediretso ba tayo sa may Parola or magpapahinga muna tayo. Then bukas ng umaga tayo pupunta sa may Parola. So tingnan lang natin kung anong magandang gawin. Almost 12 hours na rin tayong gising eh. Alright guys, so another coastal road. The best, ang ganda oh. So Governor Generoso guys. Malapit na ang Jaca dito. So hanapin lang natin. Ang ganda ng mga lupa nila dito oh. Coco. Ah, okay. So tawag Michael's Beach. So ang Jaca guys is ilang metro na lang sa unahan. Unahan. Ito na guys ang Jaca. Jaca Mawatan, Jaca Beach Resort. Ito na. So kakanan lang tayo dito. Ay po. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love,
Alis na tayo sa may Jaca Beach Resort. So shoutout nga pala sa family ni Farhan, wife niya na si Cha, and sa family ni Cha. Salamat sa pag-ampon sa akin for one day. Thank you very much. So nalibre tayo ng accommodation and ng food natin dito sa Governor Generoso. Thank you, thank you.